Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na magbigay ng komento hinggil sa pagtanggal sa 35 pulis sa Davao City. Kabilang na si Davao City Police Office Director Police Colonel Richard Badang. I would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen. Nagang kitang problema sa Pilipinas na pwede ninyo i-address. Ayon sa alkalde, hindi raw makakaapekto sa war on drugs ng lungsod ang pag-relieve sa mga pulis sa lungsod. I reiterate my declaration that this city is at war against drugs. And that is very clear. The lives of criminals, ako'y labot ninyo because you are here only to harm innocent people. Na ninyo. Kung nabuhi pa mo, patyon tamog usab. Nauna nang ipinaliwanag ng PRO 11 na tinanggal sa pwesto ang naturang mga pulis upang hindi umano maimpluwensyahan ang investigasyon sa pagkamatay ng 7 drug suspect sa buy-bust operation sa lungsod. Matapos magdeklara ng war on drugs si Mayor Baste Duterte noong March 22. Nanindigan naman si Chief PNP Romel Francisco Marbil na dumaan sa proseso ang pagkakatanggal sa naturang mga pulis ng Davao City. Balasubas kayo? Ha? Anong dumaan sa proseso? Mga walang hiya din kayo Si Basti ang mayor doon? Wala kayong nihaw-niho? Ni hindi man lang yun nire-respeto si Mayor Basti? Agad-agad yung tinanggal yung 35 personnel ng Davao City o Police? O, anong dumaan sa proseso? Oo, dumaan sa proseso dyan sa inyo. Pero hindi kayo naghingi ng, hindi kayo nagbigay ng kung anong mga explanation. Hindi kayo basta-basta na lang ninyo kinukuhaan ng power ang mayor. Tandaan ninyo, ang mga police is under sa mayor yan. Dyan sa Davao. Pero pinakialaman ninyo. Bastos kayong gobyerno kayo Binabalahura niyo talaga. Talagang secret martial na itong ginagawa ninyo. Kaya Mayor Basti, mag-iingat po kayo dyan. Kasi talagang sabi pa ni Bin Ranky ngayon, yung si Bin Ranky, ginagawa ito para talagang patumbahin kayo, patatahimikin ang mga Duterte dyan sa Davao. Yun ang ano nito. Tapos nagpadala ng mga special forces dyan sa inyo. Yung mga special forces na hindi kayo masyadong para yan ang baka may gagawin daw sila dyan na masama sa inyo. Kung halimbawa, kasi tinanggal na yung mga 35 kapulis mo Tapos yung mga bagong nilagay daw dyan, baka sila yung gagawa ng kabalbalan dyan, tapos isa-charge dyan na ganito kagulo pala dito sa Davao. Sisirain ang imahe ninyo dyan. Yun, Mayor Basti, mag-iingat ka po. Bantayan mo po yung nilalagay nila dyang mga special forces. Talagang bastos, binabalahura na tayong lahat nitong gobyernong ito Kaya hindi na epektibo yung magsasalita na lang tayo. Kaya yan, Mayor Basti, yung ginagawa mong explanation, hindi yan sila nakikinig. Mga manhid. Manhid ang presidenteng ito. At saka yan si Abalos. Walang niya din yan Mga bastos Walang respeto sa batas. Binuto ka ng taong bayan sa Davao. According pa kay Bin Ranky ngayon, na nagsasalita sa Pilipinas kung mahal, kay Ka-Eric, sinasadya ito para talagang pipilayan kayo dyan kasi nasa Davao ang malakas na oposisyon kayo ngayon. Kaya gusto nilang pipilayan kayo, dala na yung kay Pastor Kibuloy. Titingnan nyo, politika to kasi gusto talaga nilang mawala kayo para wala ng harang kung anumang planong gagawin ng kadimunyuhang gobyernong ito. Tandaan nyo yan, Mayor Basti. Hindi na ito madadala ng ng maayos na usapan Wala talaga ito. Itong gobyernong ito, wala. Ginagamit nila, abusive of power na talaga itong ginagawa nila. Mayor ka ng Davao, basta lang ganyan-ganyan, tinanggal yung mga pulis na walang abiso sa iyo.
Insulto yan sa'yo Basti. Tangina. Ikaw ang may karapatan dyan na magsibak sa kanila. Pinag-iinitan yung yung namatay na 7 dahil sa war on drugs mo. Bakit? Kasi ang gusto nila talaga na maglaganap ang krimen. Laganap ang druga. Ayaw nilang masugpo dahil nga gusto talaga nilang sisirain ang Davao dahil kayo naman ang branded dyan na the safest city. Davao ang safest city. Gusto nila sisirain ang imahin ng Davao. Ito ang plano nila according to Ben Ranky. Yung kanina yung nagsasalitang matanda. Ganun ang plano nila. Talagang gusto nilang sisirain ang Davao at papalabasin nilang marumi ang Davao, maraming kriminal, ganun. At bantayan mo yan, Mayor Basti, yung mga nilalagay nilang mga special forces dyan. Kasi bala may plano yan. Na gusto nilang sisirain ang magandang, maayos na Davao. Walang hiya itong gobyernong to, nakaka-insulto, nakapanggigil Hindi na to tama. Kaya sabihin mo sa tatay mo, PRRD, kumilos na po tayong lahat. Hindi na po ito madadala sa mga sigaw-sigaw sa kalsada Wala na tayong mapapala sa gobyernong ito, nakakawala ng tiwala. Wala na po tayong masasandalan. Lahat na po ay kakampi nila. Tinatanggalan na tayo lahat ng karapatan. Tingnan mo, ilang mayor na. Gobernur, mayor. Basta lang na ganun-ganun tinatanggal, suspendido. Ano to? Walang respeto sa batas Tinatanggalan na tayo lahat ng karapatan natin. Pati ang taong bayan, pinapatahimik na nila. Wala na tayong karapatang magsalita. Yung maisog rally Anong nangyayari dyan sa Tacloban? Kunyari, nilalagyan ng mga dambuhalang dump truck doon kasi mayroon daw bla bla bla. Kasi sinungalingan yan. Sinasadya yan. Bakit? Pati ba naman ticket? Ginagawa mong from Manila to Tacloban, naging 20,000 ang bawat ticket at lahat po libok? Kung hindi sinasadya yan? Sinasadya yan dahil ayaw nila na magkaroon talaga ng rally, magkaroon ng pagpupulong, magkaroon ng busis ang mga mamamayang Pilipino. Kasi ayaw nila makinig sa busis natin. Kaya hindi na ito madadala sa mga pasigaw-sigaw natin. Hindi na ito madadala sa mga busis pa natin kung ano-ano. Kailangan na siguro, gusto na siguro nila ng marahas. Gusto na siguro nila ng people's power. Kasi ayaw nila tinatanggalan tayo lahat ng busis natin. Tinatanggalan tayo ng karapatan natin. Ilan pa? Ilang rally na ginaganyan tayo. Ginaganyan nila ang maisog rally. May batas pa ba tayo? Mismo ang batas, sila ang nagva-violate ng batas Hindi na nga kailangan kukuha tayo ng permit. Magpapaalam lang tayo sa LGU. Tangin na tong gobyerno, nakapanggigil na to Tsaka talagang pambalahura na to, pambababoy na ito sa iyo, Mayor Basti. Yung ginaganyan yun, tinatanggal agad-agad yung 35 personnel sa Davao na mga pulis na walang sa'yo, walang salita sa'yo, walang explanation sa iyo, walang pinapakita kung ano man. Basta-basta na lang na ganun, pinaparilid, pinatanggal sila. Ano to, insulto yan sa iyo Mayor, binoto ka ng mga taga Davao. Tapos gaganyanin ka? Pinapakita lang nila kung na sila ang may power, kaya nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin ng kadimunyuhan. Kahit binaviolate nila ang batas, binaviolate nila ang karapatan nating lahat. Pinapakita lang nila na abusive talaga sila ng kapangyarihan. Mga demonyo talaga sila. Kaya wala nang patutunguhan ang bansa natin, nakakalungkot talaga. Sabi ni attorney, yung nasa USE, it's illegal tong ginagawa nila sa iyo, Mayor Basti. It's illegal. Tandaan mo yan. It's illegal. Talagang gusto nilang patumbahin ang mga Duterte sa Davao. Dahan-dahan kayo. Yung si Minda, yung appointed ni PRRD dyan sa Mindanao, na bigla na lang pinalitan, kabastusan. Bigla na lang may nag-utiking.
Nagulat siya na wala man lang pinadala sa kanya na letters, kung ano-ano, anong explanation, bigla na lang siyang pinalitan. Na hindi naman siya dapat papalitan, talagang siparit siya sa Tangina talaga tong gobyerno to, ang dami ng, my God. Mananahimik na lang ba tayo? Hanggang ganito na lang ba tayo magsasalita na hindi naman sila nakikinig? Nakapanggigil na ito eh. Ganito na lang ba? Wala na tayo. Mayor Bestie, kahit ano pang hinihingi mong explanation kay BBM, mga manhid na yung mga hinayupak na yan at si Abalus. Hindi yan makikinig dahil ginagawa nga nila ang bigla-bigla ang pagtanggal ng mga pulis mo eh. Hindi ka nga nirirespeto eh. Na under sa iyo, dapat magpapaalam sila, magsasabi sila kung anong problema. Pero wala. Basta na lang ng ganun. Huwag na kayong umaasa na ganito. At ikaw, Tatay Digong, talagang magsasalita ako dito, gigil talaga ako. Huwag mo nang pairalin yung Huwag mo nang pairalin yung sasabihin mong delikadisa. Hindi na kailangan ng delikadisa dito dahil ang gobyernong Marcos administration, walang delikadisa. Ang mga taong nakaupo sa gobyernong ito, binabalahura na tayo, binababoy na tayo, binabastos na tayo. Ang karapatan natin, tinanggalan na tayong lahat ng karapatan nating magsalita. Gusto na lang nila sila na lahat ang maghahari. Authoritarian ito. Abuse of power. Itong ginagawa nila. Ikaw na mismo, Tatay Digong, ang nagsasabi, authoritarian itong ginagawa ni Marcos Jr. Ano pa ba ito? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang ginagawa ng gobyernong ito. Hindi na ito kailangan hindi na tayo maghihintay pa ng explanation, Basti. Wala nang mangyayari sa mga ganyan-ganyan. Limbarok. Tanginang gobyernong ito, wala, bastos talaga. Talagang demonyo, sabi pa nga ni Maharlika, mafia, sindikato, according to Maharlika. Gobyernong ito.